Dumako ho tayo dito, no? Dito po, mga kababayan, asan ba 'yon? Eto, dakuin ho natin ito. Nako, eto. Yung nagsulat ng forthwith sa saligang batas ukol sa impeachment, nagsalita na din po, mga kababayan. Siyempre, sabi niya siguro sa sarili niya, ako nagsulat nito, ito ay interpretasyon nito. At yung mga karamihan ng mamamayang Pilipino naman, naiintindihan. Pero bakit ganito ang reaksyon ng Senado? Di ba? Nagsulat ng forthwith sa saligang batas ukol sa impeachment, nagsalita na. Ano sabi dito? Hi, Cheese, sabi. Nagsalita na sa pamamagitan ng kanyang social media account ang retiradong mahistrado ng korte na nagsabi ng salitang forthwith para sa kinakailangang tugon ng Senado para sa mga kaso ng impeachment. O eto, Cheese, mismong siya ang mismong naglagda nito o sumulat. Nabatid na si Justice Ascuna ang sumulat ng Article 11 ng Constitution na nagtatakda na ang public office ay public trust at ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat managot sa taong bayan. Tapos may nalalaman ka pa, Bato de la Rosa, na de facto dismissal. Kutos sa ulo mo ng mga mamamayang Pilipino. Sige ka, no? Tingnan nyo, malalaking mga eskwelahan ang kumukontra doon sa mga pinaggagawa ho nila, mga bossing. Di ba, Ma'am Chris Rose? Rosana Edu Heron? B. Nicole Cereza Force? Nabatid na si Justice Ascuna ang sumulat ng Article 11. Nabasa ko na ito. Dito na tayo tumalon, no? Isinulat din niya ang seksyon sa procedural na ginamit ang salitang forthwith na nangangahulugan ang Senado ay dapat agad magsimula ng paglilitis. Cheese Escudero, para sa iyo ba 4 na buwan ang forthwith? No? Ito maliwanag ko, mga bossing. I-highlight natin ito. Isinulat din niya ang seksyon sa procedural na ginamit ang salitang forthwith na nangangahulugang ang Senado ay dapat agad magsimula ng paglilitis matapos aprobahan ng mababang kapulungan o sa Kongreso ang impeachment ng 1/3 o higit pa. February 5, nasa kanila na ho, mga kababayan. Ang daming palusot ni Cheese Escudero. Ang mamamayang Pilipino, sige, pagbigyan. Pagbigyan natin, sige. Hintayin natin silang makabalik. Pero ang intindi po dapat daw dyan, kung nakaupo ka, tayuan mo. At gawin mo agad-agad, no? Sa kahulugan nun, mga kababayan, kung break kayo, bumalik muna kayo sa Senado agad-agad at gawin nga itong inyong trabaho. Baka naman may overtime pages kapag yung inyong mga break nagamit, di ba? O talagang ayaw nyo lang, no? Ang salitang forthwith ay may kahulugan, aniya, agad-agad. Sa opisyal na bersyon ng wikang pambansa at malinaw na naglalayong tiyakin ang mabilis, no, at hindi makatarungang pagpapaliban sa impeachment trial. Tingnan nyo yun, mga bossing. Di ba? Mismong lumagda, yan ang sinasabing kahulugan yan. Pero sa mga senador ho, makakapal pa mo ka, gusto pa, dismissal pa ho. Sabi ni Evelinda Olivera, their intention to delay the impeachment is to abolish it. Justice delay, justice denied. Malabo po nilang yan. Malabo nilang ma-delay ho yan, mga kababayan. At malabo din pong maipadismiss nila yan, mga bossing. Eto pa, sabi niya dito, eto yung mismo, no? I also wrote the procedural section including the word forthwith, referring to the need for the Senate to proceed to trial after the House itself adopt by 1/3 or more
votes a resolution of impeachment which thereby constitute the article of impeachment such that trial by the Senate shall forthwith proceed. Oh, tumuloy na. Agad-agad tumuloy sa hearing. Cheese! Uy, ano ba? Kakandado daw kayo ng mamamayang Pilipino dahil sa mga pinaggagawa nyo, di ba, Chi? Hinayaan lang kasi na hindi aksyonan agad. More or less, 4 months. Hindi, nabigla din ho ang taong bayan. Nung biglang sinabi ni Chis Escudero na humihingi ng ilang panahon pa, ng ilang araw pa. Oh. Di ba? Tapos sa 11, ngayon, dito natin makikita, lahat ho ng buong sambayan ng Pilipino, mga boss, chipamo, sir, ay nakatutok po sa kanila ngayon. Hindi po nila basta-basta pwedeng sabihin, oh, dahil dito sa ipinasa o pinapasa o ginawa na resolusyon ni Bato de la Rosa, tatanggalin at i-dismiss na natin yung impeachment. Naku po, mga sir, kung ang nakikita nyo po dito sa aming vlog, mga paaralan pa lang po yung kumukontra sa inyo, no? Baka po sa A11, mga bossing, baka po A11 tapos nagdeklara si Chis Escudero na iuusog niya na iuusog niya ulit ang impeachment. Naku po, baka biglang pati simbahan kasama na Chis Escudero. 'Di ba? Baka pati biglang simbahan ay sumama na ho, mga kababayan. Wala matitigas ang mga ulo no, kung ano-ano Oh. Sabi ni Paul Bruckheimer, hinayaan lang kasi hindi inaksyonan agad more or less. Pero inyo yan, Chis, no? Nakakahiya kayo. Biruin nyo yung mga eskwelahan ninyo kung saan kayo mga nag-aral. Inday Sara Duterte, San Beda, Chis Escudero, Universidad ng Pilipinas. Dapat nga mga pinagmamalaki kayo niyan Dapat nga binaback-upan kayo niyan Kasi nandun kayo nag-aral. 'Di ba? Kumbaga, tipo bang parang mga bossing, yung aming vice-presidente o ang vice-presidente ng Pilipinas, dito sa amin gumraduate yan o dito sa amin nag-aral yan. May isang presidente ng Pilipinas o vice-presidente ng Pilipinas o Senate President ng Pilipinas na nanggaling dito sa aming paaralan. Kaya lang po, yung pagsuporta po nila na ituloy yung impeachment, para pong ikinakahiya nila. Yung mga mag-aaral na ngayon po may matataas na posisyon sa ating bayan. Kaya, ang gusto nilang mangyari, ituloy yung impeachment. Hindi maaaring iudlot pa dahil ang sabi ng ating konstitusyon, dapat agad-agad. Di po ba? Dapat agad-agad. O yan, pati yung nagsalita na ng forthwith o nagsulat ng forthwith, mga bossing, napasalita na ho. So ngayon ho, mga kababayan,